down from his glory, ever living story, my God and Savior King, and Jesus was his name. Born in a manger, to his own a stranger, a man of sorrow, tears, and agony. Oh, how I love him, how I adore him, my breath, my sunshine, my all in all, the great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in him. What condescension, bringing us redemption, that in the dead of night, not one faint hope in sight, God's gracious tender laid aside his splendor, stooping to woo, to win, to save my soul. Oh, how I love him, how I adore him, my breath, my sunshine, my all in all, the great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in him. Without reluctance, flesh and blood his substance, he took the form of man, revealed the hidden plan. Oh, glorious mystery, sacrifice
of Calvary. And now I know the words, the great I am. Oh, how I love Him, how I adore Him. My breath, my sunshine, my all in all, the great Creator, He became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. I am thine, O Lord, I have heard thy voice, and it told thy love to me. But I long to rise in the arms of faith and be closer drawn to thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to thy precious bleeding side. Consecrate me now to thy service, Lord, by the power of grace divine. Let my soul look up with a steadfast hope, and my will be lost in thine. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to thy precious bleeding side. Oh, the pure delight of a single hour that before thy throne I spent, when I kneel in prayer and with thee, my God, I commune as
blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to thy precious bleeding side. There are depths of love that I cannot know till I cross the narrow sea. There are heights of joy that I may not reach till I rest in peace with thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where Praise the Lord. thou hast died. Draw me nearer. Isang mapagpalang gabi ang aking pong pagbati sa ating lahat. Purihin ng ating Panginoon at tayo muli nagpapasalamat sa gabing ito sa pribileyo sa pagkakataon na tayong muling lahat ay magkaugnay sa pamamagitan ng ating gawain ngayong gabi. At nagpapasalamat po tayo sa ating Panginoon sa kanyang patuloy na kabutihan sa ating lahat. Alam ko na napakaraming bagay na dapat po natin ipagpasalamat sa ating Panginoon. Kung ating pong isipin ang kabutihan ng Diyos, napakaraming bagay no, na maaari po nating pwedeng ibalik sa Kanya bilang pasalamat sa Kanyang kabutihan sa ating lahat, sa Kanyang pag-iingat, sa Kanyang proteksyon, no, provision din ano, sa lahat ng mga pangangailangan natin. Salamat sa ating Panginoon. Amen? So sa gabing ito, tayong lahat ay magsama-sama muli sa ilang sandali ng kanyang gawain. Tayo po ay muling mag-aaral ng kanyang mga salita. At sa ating pong Bible study ay ating pong pag-aaralan ng patungkol sa kahalagahan ng pagkaunawa natin, no? Tungkol sa kanyang dakilang layunin, sa kanyang plano, yung goal na sinasabi ng mensahe na gusto niyang i-reveal sa ating lahat. So, samahan niyo po ko sa ilang sandali. Nawa po ay tayong lahat ay may panahon sa gabing ito para sa ilang sandali ng pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Amen. At bago po tayo magsimula sa gawain ng ating Panginoon ngayong gabi, tayo muna po ay dumulog sa Kanya sa pamamagitan po ng isang panalangin. Samahan niyo po ako na manalangin sa ating Panginoon. Amen. Purihin ng Diyos. Aming dakilang Ama, kami po ay muling nagpapasalamat sa gabing ito. Salamat po sa inyo pong patuloy na biyaya sa amin. Salamat po sa inyong patuloy na kabutihan na patuloy namin, Panginoon Lord, na nararamdaman sa aming mga buhay. Lord, sa gabing ito, hiling namin muli na muli niyo po kami samahan sa ilang sandali ng aming pong pakikinig ng iyong mga salita. Una sa lahat, Panginoon, kami po ay patuloy na humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming pong mga kakulangan sa iyo.
lahat po ng aming pong mga nagawang hindi ka nais-nais sa iyong harapan. Hinihiling namin muli, Lord, na i-blot out mo, Lord. Linisin mo po. At Lord, patuloy niyo kaming hugasan, patawarin sa aming mga pagkakasala, Panginoon. Gawin niyo po kaming marapat sa gabing ito upang tanggapin ang iyong mga pagpapala, Panginoon. Saan man naroon ang aking mga kapatid sa gabing ito, dalayan ko, Panginoon, na kayo po ang siyang umabot sa kanilang pangangailangan, Ama. Dalayan ko na dumaloy po kayo, Panginoon, sa amin pong gawain ngayong gabi at naway magamit po ang paraan katulad ng ganito, Lord, na magkaroon kami ng online Bible study, Lord, para muling mapalakas kami at mabigyan kami ng patuloy na kaliwanagan, Panginoon, sa iyong mga salita at sa iyong kalooban, sa iyong plano, Panginoon, na nais niyong ihayag sa amin, Lord, sa panahon na ito. Maraming salamat, Panginoon, at Lord, kayo, Lord, ang siyang manguna at kayong magpahayag muli ng iyong sarili sa bawat isa. As we commit your word, Lord, and we commit this, Lord God, this Bible study, this service, Lord, ngayong gabi, sa dakilang pangalan na aming Panginoon Kristo. Amen and amen. So, sa hindi pa pagtatagal, tayo po ay dadako na sa pinaka-importanting bahagi ng ating gawain ngayong gabi, at yan ay walang ibang kundi ang pangangaral ng salita ng ating Panginoon, pagbabahagi ng kanyang salita. So, ngayong gabi, nais ko pong magbahagi ng isang aralin, ng isang paksa na binigyan ko po ng pamagat na The Unfailing Reality of His Masterpiece. The unfailing reality of His masterpiece. So, sa pag-aaral natin ito ay ating pong malalaman at mapag-aralan kung ano po yung bagay na nandoon sa panukala ng Diyos, sa kaisipan ng Panginoon, bago niya lalangin ang lahat ng mga bagay at kung paano po niya ito ginawang ito ay maging realidad, no? At maging totoo sa panahon natin ito, na hindi lamang ito isang bagay na nandun lang sa kanyang kaisipan bilang kanyang vision or thought, kundi sa panahon natin ito ay naunawaan natin na mayroong gustong i-unveil sa atin ng Panginoon, no, sa panahon na ito. At napakalaki ng ating pong bahagi dito sa plano niyang ito. Kaya gusto kong makinig po tayong mabuti sa gabing ito at sama-sama tayo na mag-aaral ng kanyang mga salita. So, basahin natin ang ating teksto ngayong gabi dito po sa unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 4 hanggang sa versikulo 9. The Bible says, "To whom coming as unto a living stone, disallowed indeed of men, but chosen of God and precious." So, may binabanggit po ritong pagdating ng ating Panginoon. Kasi darating daw katulad ng isang buhay na bato. At alam natin na dumating nga po ang Panginoon sa panahon natin ito, di ba? At kung makikita natin na ang kanyang pagdating ay isang supernatural na paraan, hindi po ito isang literal na coming, kundi isang supernatural coming, not natural but supernatural coming. At alam natin na tayo mga message believer, naunawaan natin ang coming na ito ay natupad nung bumaba po yung ulap nung 1963, di ba? Praise the Lord.
At nakita natin kung paano yung ulap na yun ay tumutukoy sa headship ng ating Panginoon. Amen? Kikita natin na yun po yung bato, no? Yun po yung bato na sinasabing wawasak sa lahat ng mga bagay dito sa buong sanlibutan na darating. Amen. Praise God. So, sabi dito, to whom coming as a living stone. As a living stone. Praise God. Disallowed indeed of men, but chosen of God and precious. So, alam natin na itong batong sinasabi ritong living stone ay wala iba kundi ating Panginoon. Tuloy natin ang pagbabasa. So may verse 5 sabi rito, ye also as lively stones are built up a spiritual house and holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. So ganun din daw tayo. Tayo rin daw po ay hinantulad sa mga buhay na mga bato. Diba? Lively stone. Amen? Upang gawin niyang spiritual na tahanan niya. A spiritual house. Praise God. Amen. Upang, sabi doon, upang ito ay gawing isang dako kung saan tayo po ay gawing mga alay, spiritual sacrifices sa harapan ng ating Panginoon. So alam natin na ang alay na gusto ng Panginoon na hindi na po yung alay na ginaganap dati doon sa lumang tipan. Pero sabi ng Panginoon na tayo po yung tinatawag natin mga living sacrifice ng ating Panginoon. Tayo po yung mga spiritual house, spiritual sacrifice ng ating Panginoon. Praise God, living sacrifice ng ating Panginoon. Kaya dito makikita natin na hindi po natin makikita dito na ang Panginoon, we know that God doesn't live in a tabernacle made of hands. So God designed man to be His temple. Praise God. So ang church, mga kapatid, ay hindi po ito made up of brick and stone lang. Hindi po ito yung gusali. Di ba? Hindi po ito yung building. Wala pong kinalaman po yung building sa church. I mean, hindi po yung church building ang church, But, ang sabi ron, yung church mismo ay walang iba kundi yung mga tinawag ng Diyos. They were chosen by God. Amen? Elected by God. Separated by God. And now they become the living house of God. The living spiritual house of the Lord, a living stone. Hindi po ito, mga kapatid, isang literal na bato, kundi mga buhay na mga bato. So we are that spiritual building stone of God. Praise the Lord. Natuloy natin ang pagbabasa sa may verse 6, sabi rito, wherefore also it is contained in the scripture, behold, I lay in Zion a chief cornerstone, elect, precious, and he that believeth on him shall not be confounded. So sabi rito na sino po yung nireject, siya po yung tinatawag nating chief cornerstone. Praise God. And there are people who are going to believe on him. Sabi rito, and he that believeth on him, alam natin, ang sasampalataya lang sa kanya ay wala iba kundi yung mga talagang predestinado, yung mga pinili niya. Di ba? Amen. Hindi po sila, sabi rito, hindi po sila mayayanig, hindi sila matitinag. Tuloy natin sa verse 7. Unto you therefore which believe, He is precious. So tinutukoy dito ni Pedro na specifically, pinoint niya yung mga talagang sumasampalataya. So sabi niya, unto you therefore which believe, He is precious. To say, napakahalaga sa atin. But unto them which be disobedient, the stone which the builders disallowed, the same is made the head of the corner. Praise God. So, kaya nga, sabi ron, sila po ay matitisod, sabi rito, hindi nila makakayanan itong bato na ito. To them, it will be what? Sabi rito, a stumbling stone. Di ba?
a stone of stumbling and a rock of offense. You see? Praise God. So, ang mga tao na hindi sumasampalataya, ang bato na ito ang siyang magiging katitisuran sa kanila. Ba? We know that this rock is no other than Christ. This stone is no other than Christ. And that rock is no other than the revelation of His Word. So, yung mga hindi talaga sumasampalataya, ay talagang hindi nila talaga makakayanan, amen, na makipagkaisa dito sa salita. Even them which stumble at the word. So sabi rito, di ba? So tinukoy na rito yung mga talagang nangatisod sa salita. Praise God. Hindi nila makayanan lakaran yung liwanag, yung katotohanan ng kanyang salita sa kanyang panahon. So they are disobedient. Praise God. And they were already appointed to that. Sabi rito. Amen. So, may mga nagsasabing they were appointed, pero sabi rito, madidisappoint lang sila kasi, praise God, meron tinatawag ditong mga tao na talagang predestinado na rin na sila ay mapapahiya. Amen? Mapapahiya sila, no? Dahil sa hindi nila pagsunod at hindi nila pagtanggap doon sa katotohanan sa kanilang panahon. Now, last verse, but ye are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of Him who had called you out of darkness into His marvelous light. Amen. Sino yung chosen dyan? Chosen generation? Praise God, yung mga pinili ng Panginoon, di ba? Yung bride. Praise the Lord. A royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. So we are that kind of group of people. Tayo po yung chosen generation ng Panginoon. Praise God. Na sabi nito, called out of darkness into His marvelous light. Hallelujah. So we are called out of darkness, this dark Laodicea, this tinatawag nating denominational blindness. Praise God. And God has opened our eyes. Amen. At tayo binigyan ng Diyos ng isang mata na nakakakita. Amen. At kita natin yung liwanag sa ating panahon. Praise God. We saw the light. Praise God. That marvelous light ang sinasabi rito, doon po tayo dinala. Nandun tayo sa kalagayan na yon. Puri ng Panginoon. So, tingnan natin. So, katulad ng sinabi ko na ang Diyos ay dinisign niya tayo bilang kanyang templo. Amen? Hindi po siya tumitingin sa literal na temple. Bagkus siya nakatingin sa isang buhay na templo. No? Sabi rito, we are a lively stone, a spiritual building ng ating Panginoon. Praise God. So, napakahalaga na maunawaan natin that where we are the church, and we're the church gathered together, alam natin, yun yung church, ano? Yun yung church, kung saan nag-gather ang mga anak ng Diyos, yun ang church. They are the house of God. Praise God. Pero marami mga mananampalataya, hindi nila naunawaan yung bagay nito, no? Hindi nila ma-realize ang bagay nito. Na ang hiwaga ng iglesia, amen, ang hiwaga ng Christianity is He, the Lord, building a house, a dwelling place, praise God, whose house, sabi ni Pablo, we are the temple of God. Yan ang sinasabi sa Bible, not a stone building, but we are the temple of God, the vessel of the Lord. Amen? Not something na ito'y ginawa ng tao, amen, mula sa anumang material, praise God, but we are the spiritual temple and vessel of the Lord. At tayo po yung tinatawag, mga kapatid, na mga vessel of honor na sinangtipay ng Panginoon, na ito'y fit para sa kamay ng master to be used. Amen? Sabi rin doon, para ito'y gamitin niya to prepare, praise God, a prepared vessel
para gamitin niya sa kanyang mabuting gawa. No? So we are that vessel prepared by God. Amen. So, hallelujah. So tayo bilang kanyang mga tahanan ngayon ay kinakailangan mapahiran tayo. Kinakailangan tayo ay, praise God, may dedicate sa Kanya. Kinakailangan isang dedication ng isang sanctification para sa ganoon, mga kapatid, bilang kanyang mga vessel ay magamit tayo ayon sa kanyang plano according to what He thought in His mind. Praise the Lord. So, hallelujah. So may purpose ang Panginoon, and the purpose in which He started in His mind, His plan, was for Him to be seen. Di ba? Amen. Was for Him to be glorified, no? In the life of every believer. Tayo pong mga mananampalataya, tayong mga pinili niya. So dito pasisimulan ko po yung aking pong babahagi sa inyo. Praise God. Dahil ang paksa natin is patungkol doon sa masterpiece ng Panginoon. At kung babasahin natin yung message ng prophet na masterpiece, ay makikita natin doon na kanya pong, di ba, ginamit na example si Michelangelo. Alam natin yun, di ba? Na itong si Michelangelo ay nagkaroon po siya ng isang vision sa kanyang kaisipan na nung nakita niya yung tipak na bato, ay kanya po itong hinugis sapagkat siya po isang manguukit, sculptor. Praise God. So, hindi maintindihan ng kanyang mga kaibigan kung bakit ininterest niya yung bato na yon na hindi naman maganda. Diba? Para sa kanila, walang silbi yung bato na yon. Pero nung kinuha yon ni Michelangelo, ay inumpisan niya na ito ay ukitin. Praise God. Dahil may nandun sa kanyang kaisipan. At doon sa mensahe ni Brother Branham na masterpiece, ay binanggit niya doon kung paano ito ginawa ni Michelangelo na ito'y inabot ng ilang taon. Hindi naman ito sandaling panahon lang. Inabot ito ng maraming matagal na panahon bago niya natapos itong tinatawag nating masterpiece po niya. So, yung palang masterpiece ni Michelangelo, ito pala yung rebulto ni Moises. Rebulto ni Moises. So, makikita nyo yan. Pwede nyo Google yan. Praise God. So, nung itong si Michelangelo daw, ay natapos niya na itong kanyang masterpiece. Sa tagal ng panahon. Amen? Nung natapos niya itong kanyang masterpiece, ay na-inspire siya masyado. And because of his inspiration, that he was overwhelmed with that inspiration that he experienced, ayon sa kwento ni Brother Branham, ay nais niya na itong rebulto ni Moises ay magsalita. Diba? At gusto ko pang basahin ang quote ng prophet dito. Amen? Para makita natin. Praise the Lord. So he said in the masterpiece message, and then when it was completed, he stood back with a hammer, or sculptor's hammer, in his hand, and he looked at that monument, and the inspiration of the vision that he had seen of how to do it inspired him so much till the inspiration struck him, till he got beside himself and struck it across the knee and said, "Speak." Now there's a flaw on that great image on the knee, on the right knee, just above the knee, about 6 inches is a place. I put my hand on it about that deep. So, sa sobrang inspirasyon daw ni Michelangelo, nung nakita niya sa kanyang harapan mismo yung nandoon sa kanyang kaisipan. So, in other words, now, that vision becomes now reality.
Amen. At nandun sa kanyang harapan na ngayon, yung realidad ng kanyang nasa isipan. Yung nasa kaisipan niya, what was in his mind, praise God, was now in front of him, praise God, in reality. So, because of that, praise the Lord, he was so inspired. And he took a hammer, and then sabi doon, he struck the image. At tinamaan niya yung tuhod, sabi ni Brother Branham, at nagkaroon ng tungkab. Natungkab yung tuhod, merong flow. So nagkaroon tuloy ng flow, sabi ng prophet doon sa image na ginawa ni Michelangelo. Praise God. Kasabay nung pagpalo niya ng kanyang martilyo doon sa tuhod ng rebulto ni Moises, sumigaw siya na sabi niya, magsalita ka. Pinagsasalita niya, biruin niyo yung bato. Amen? Ganun po inspired itong si Michelangelo. Na inisip niya na yung bato na yun ay parang totoo. Sapagkat yun na yung nakita niyang image na nandun sa kanyang kaisipan. Diba? Praise God. So, now there's a flow on that image. And you know, that makes that image a masterpiece dahil doon daw po sa flow na yun. Kasi according to the story, amen, alam natin ang bawat masterpiece ay meron tinatawag nating presentation sa mga amen, sa mga tao at merong uncovering na sinasabi natin, di ba? Tatakpan muna yan ng kumot or whatever na i-cover sa kanya, pagkatapos saka yun tatanggalin para makita ng lahat ng mga tao. Praise God. Yun po yung unveiling nitong masterpiece, mga kapatid, ni Michelangelo. At sabi nga nila, sa panahon na yun, kaya naging masterpiece yan kasi nung nabalitaan nila na may ganong kwento na sa sobrang inspiration nitong si Michelangelo, ay napalo niya itong rebulto na ito at kumalat po yung balita na yon, ano? And because of that, yung mga tao ay nagkaroon sila ng curiosity para alamin kung totoo yung kwento at makita nila na meron talagang ganong pangyayari na gustong pagsalitain ni Michelangelo itong rebulto na ito at pinalo nga niya. So sabi ni Brother Branham, no, nakita nga daw niya yung tungkab doon sa mismong rebulto. No? Inilagay pa nga daw niya yung kanyang daliri. It was 6 inches in a place, sabi niya. Okay? About that deep. So, anong kahalagahan nito sa atin? Amen. Itong kwento ni Michelangelo patungkol dito sa kanyang masterpiece. Sapagkat ito ay isang natural kumbaga example para makita natin spiritual na kahulugan nito sa atin. Alam natin na doon sa Genesis chapter 2, going back to Genesis chapter 2, ay makikita natin doon na merong nilikha ang Panginoon doon, di ba? Doon sa Genesis chapter 2, verse 21 to 23, makikita natin kung paano nilikha ng Diyos ang tao, di ba? At si Adan doon sa Garden of Eden, now he was God's masterpiece. Diba? Siya po ay masterpiece ng ating Panginoon. Because he was created in the image and likeness of God. At alam din natin, mga kapatid, na part of him was a feminine part, yung babae na nandun sa kanyang loob. Diba? Praise God. And that woman was Adam in feminine form. Right? So, alam natin ito rin po ay type ng church sapagkat alam natin na si Adan ay tipot larawan ni Kristo. Na siya ay ikalawang Adan. At si Eva ay tipot larawan ng church, di ba? Amen. Tayo po yung tinatawag nating feminine part ni Kristo. So, alam natin ang church ay nasa loob ni Kristo. Now, she was Christ's bride.
Amen. The church is the bride of Christ. Amen. In a bride form. So alam natin na as the woman was the mystery of Adam that revealed him, so is the church, alam natin na siya rin po yung mystery of Christ that revealed him, Christ. So as he is amen. As he is formed himself, as he informed himself, praise God, si Adan. Amen. God formed Adam, and inside of him, praise God, was that woman, that mystery, that masterpiece that was inside of him. Praise God. Alam natin mga kapatid na tayo rin sa panahon na ito bilang mga gentle bride ay bahagi ng masterpiece. Okay? Bahagi tayo ng master, kaya tawag sa atin ay masterpiece. We are part of the master. Amen? Nawa nyo ibig sabihin mga kapatid, ano? We came from His side. So we are that piece that came from the master. Now, alam natin na may 7 iglesia ng kapanahunan, di ba? May 7 iglesia ng kapanahunan doon sa Revelation chapter 3. At alam natin itong mga binabanggit na mga iglesia mula sa panahon ni Pablo, di ba? Yung Efeso, Smyrna, Pergamos, di ba? Thyatira, Sardis, Philadelphia, then Laodicea sa ating panahon. At sa kanilang mga mensahero sa panahon na yon ay alam natin sina Paul, sina Martin, Irenaeus, sina Columba, sina Luther, sina Wesley, pagkatapos mga Pentecostal, pagkatapos dito sa panahon natin ito, di ba? Sa panahon ng Laodicea ay nagpadala ang Panginoon ng Malachi 4 ng propeta sa ating panahon, praise God, para i-gather yung huling bahagi nung yung huling bahagi nung masterpiece na yon. So alam natin na bawat iglesia ng kapanahunan ay may bahagi, may produce na mystery sa kanilang panahon para mabuo, mga kapatid, yung masterpiece ng ating Panginoon. Praise God. So in this last age, alam natin, this is the bride age na tinatawag natin. This is the bride age. Now, praise God. Na nawa natin na dito lang po sa panahon na ito, nangyari po itong panahon na nangyari sa type natin kay Michelangelo, na pinalo niya yung larawan, yung monumento. Praise God, yung bato. Amen. Bakit? Sapagkat alam natin na dito lang po sa panahon natin ito, matutupad yung fulfillment kung saan na ang buong plano ng Diyos, buong kaisipan niya, yung goal niya, na nais niya na ito ay mahayag, ay sa panahon lang po natin magaganap ito. Ba? Sa panahon ng Laodicea, sa panahon ng bride age. Praise the Lord. So, hindi sa panahon ni Luther, hindi sa panahon ni Wesley, ng mga Pentecostal. Praise God. But here in this bride age, dito lang po, mga kapatid, mangyayari na tayo ay inatasan after eating the book, to speak. Di ba? Speak. Why Christ speak? Sabi ng prophet. So, tayo po sa panahon nito ay inaatasan na manghula. Amen? Pagkatapos natin kinain yung aklat sa panahon na ito. So magmula noong 1965 up to 2024, now God has already been at the end of this completion of this masterpiece. Kung titingnan natin, di ba? Actually, itong masterpiece na ito ay buong-buo na sa panahon natin ito. That's why the unveiling of this masterpiece has now come in the life of the bride sa panahon na ito. So lahat na ng mga lahat na ng mga simbolo, kung titingnan natin sa Bible, ay natapos, okay? Natapos na po sa anyo ng bride. No?
Kaya kung titingnan natin, tayo na po yung binabanggit doon na realidad ng masterpiece na ito. So ang masterpiece na ito, hindi na po siya yung bato, hindi na po siya yung monumento, hindi na po siya simbolo, hindi na po siya something that historical, kundi ang itong masterpiece na ito right now is a living reality. Diba? A living reality. So there's no more symbols, there's no more shadow. We are now living in the reality of His Word. Diba? Kaya tayo na po yung buhay na bato na binabanggit kanina, a living stone, a living building of God, spiritual building stone of God. You see? Amen. So lahat na ng anino ay natapos na. Napagkat tayo na po yung fulfillment. We are now the positive of all the negative. Ang bride ng ating Panginoon. Kaya kung titingnan natin lahat ng mga kilalang mga babae sa Bible, di ba? Praise God. We are that reality. No, we are greater than Sarah. We are greater than Rebecca. No, greater than Sarah is here. Greater than Rebecca is here. No, greater than Ruth is here. Greater than Rahab is here. No, greater than Esther is here. Di ba? So tayo po lahat yon. Amen? Because all of these women were mysteries unfolding in their lives. And now, mga kapatid, ito na po mga kapatid, ngayon, ang kabuuan nung realidad na ngayon ay nakikita na ngayon in the form of the bride. Praise the Lord. Purihin ng ating Panginoon. So, kaya nga ang tawag ng prophet ngayon sa panahon na ito po yung tinatawag niya mga kapatid na the bride coming of Christ. Diba? Christ is the mystery. Christ in bride form. Jesus in bride form. Diba? We are now in the bride age, the bride coming of Christ. You see, yan ang mga sinasabi ng prophet ngayon sa ating panahon. No? Amen. It was the same God who was above us. Amen. The same God who was with us is the same God, amen, that was in us. Amen? Not the corporal body, but human flesh. Tayo, mga kapatid, the mystical body of Christ. No? Meron na pong ministry ng Panginoon ngayon, at ito po yung body ministry ng Panginoon on earth, at tayo po mga kapatid yun. Hindi lamang po mga kapatid isa, kundi a body ministry na ngayon ay kumikilos siya in the form of the bride, the church. Purihin ng ating Panginoon. Okay. Praise the Lord. So, katulad po yung masterpiece nung masimula, si Adan, ay sinugatan sa kanyang tagiliran para lumabas ang bahagi niya, ang babae, amen, na siyang nagpahayag kung sino siya. Ay kinakailangan din sa panahon nito, mangyari din po yun. Amen. At sa pamamagitan ng Kalbaryo ay nangyari po yung kalawang Adan, ay sinugatan din sa tagiliran upang lumabas sa kanya yung bahagi niya, ang iglesia. Diba? Doon po sa krus ng Kalbaryo. Praise the Lord. Tinusok po ang kanyang tagiliran at alam natin yun po yung palatandaan ng iglesia. Amen. Ay naisilang. Ang iglesia ay hinugot sa kanyang tadyang. So let us read what the prophet said. Sabi po niya, now, it pleased God, the great sculptor, to smite him and to do it this way. We see him in Isaiah here, as I read. Okay, we all esteem him. We turn our face from him. There is no beauty that we should desire him. Amen. Everybody talking about him and fond of him. I'm talking about
about him now in this day. Everybody's making fun of him. See, we did esteem him, we saw him. Esteem means to look at. We did esteem him smitten and afflicted of God. Yet he, what did he do this for? Sabi niya, he was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquity. Now we could go on and on with that. But I believe you have the picture of what I mean. God building back His masterpiece. So katulad na nangyari sa ating Panginoon, di ba? Amen. Ang dakilang sculptor daw, ang Panginoon, hinampas niya yung masterpiece at sinugatan niya. At yun ang nangyari doon sa Kalbaryo. Jesus Christ was God's masterpiece. So, He was smitten of God, sabi rito. At ang sabi nga ng Biblia, it pleased the Father to smite Him. You could not see beauty on Him. So katulad po ng isang masterpiece, kapag po mga kapatid, dito po ay nagkaroon na ng flow, amen, nasira. So ito po ay parang meron na siyang kapintasan, yet mga kapatid, alam natin na yun po actually yung dahilan kung bakit tinawag na masterpiece ang isang masterpiece because of that flow. Kaya ganun din si Jesus Christ, di ba? Dahil sa tinamo niya mga sugat at lahat, yun ang naging dahilan kung bakit tinawag siyang masterpiece ng ating Panginoon. So he was smitten by God. At first, he was smitten in his mind. You know? He was smitten in his mind. Now, though we bypass our theophany, amen? Praise God. To be born on earth, to be tested, to be tried in this life. Amen? Praise the Lord. Yet, mga kapatid, alam natin na may purpose ang Panginoon kung bakit kinakailangan mangyari yun. Diba? Kinakailangan mahiwalay tayo sa Kanya. Amen? Para ano? Para mga kapatid, lubusang mahayag yung masterpiece. Diba? Amen? Para mga kapatid, maibalik tayo doon sa dating kalagayan natin. Yan ang purpose ng Panginoon, di ba? What's the purpose why God came down? Amen? To die at Calvary. At the same time, mga kapatid, i-redeem tayo. I-restore back tayo bilang kanyang pamilya at ibalik niya yung dating nasirang masterpiece. You see? Praise God. Yung Garden of Eden na sinira ng kaaway, doon po tayo ibabalik, i-restore back tayo doon sa original na kalagayan natin dati. So that is the purpose of God. Why He came down, di ba? Amen. To redeem us, to restore us dun sa dati nating kalagayan. So, purihin natin Panginoon. So sabi nito na siya po yung sakdal na larawan. Siya po yung perfect masterpiece. Amen. Praise God. So, the purpose why God smite the masterpiece is to crush the devil, no? So, yung tinatawag nating smiting of the masterpiece is actually the crushing of the serpent, the crushing of the devil. Doon po niya inapakan ang ulo ng serpente. Doon niya dinurog yung ulo ng serpente. Di ba? Bagamat siya ay nasugatan, pero yun ang paraan para magawa niyang gapiin ang kaaway. Pangalawa, alam natin na yung kanyang ginawa na yun ay paghahayag ng kanyang plano ng kanyang katubusan. The plan of redemption in that masterpiece. Now, alam natin mga kapatid, na sa huling kapanahunan na ito, muli mga kapatid, alam natin, ang Panginoon po ay bumaba, para ganapin po ang pinakahuling pagtatapos nitong masterpiece na ito. Remember, praise God, hindi nangyari yung panahon, amen,
na iglesia ay binigyan ng Diyos ng kabuuan ng kapahayagan liban lang sa panahon na ito. Sapagkat tayo yung panahon, mga kapatid, na tutupad nung lahat ng bagay na nasa kaisipan ng Diyos na mahayag sa laman in reality. Kaya nga, mga kapatid, we know na we are now in the word image of Christ. We are now being formed in the image of the Word. So the Word is becoming flesh and the flesh is becoming Word. At alam natin na may ministry tayo ngayon, meron tayong tinatawag na spoken word ministry. You see? Yun ay, sa panahon lang po natin mangyayari yan sapagkat nandito na yung panahon kung saan makikita natin na dito lang ni-reveal ng Panginoon itong masterpiece na ito. So, the unveiling of the masterpiece in these last days, in-unveil niya kung sino siya. Amen? Alam natin mga kapatid, the unveiling of the bride. Hindi lang the unveiling of God, but the unveiling of the bride in these last days, the Lamb's wife. So si Brother Branham, he preached about the choosing of the bride. Amen? At ipinakita niya doon kung sino yung asawa ng nobya, sino yung Lamb's wife. Bumaba dito sa panahon nito yung tinatawag nating ulap na sinasabi natin yun po yung supreme judge. Ano? He came down. Amen? Praise God. At nung bumaba siya rito, mga kapatid, ay siya po ay nakipagkaisa sa katawan. Amen. At itong ulo na ito, mga kapatid, praise the Lord, ang siyang naging pangulo na, siya ng headship, no? Siya ng headship ng bride ngayon. So magmula, mga kapatid, nung na bumaba siya at magmula nung binuksan niya lahat ng mga hiwaga, amen, na-reveal na sa atin ngayon kung sino tayo. At hindi lamang po ang na-reveal ang bride, di ba? Kundi ni-reveal din ng Panginoon kung sino ang false bride. Ni-reveal din niya kung sino yung asawa ni Lucifer. Kasi merong bride ang Panginoon, meron ding bride si Lucifer eh. Diba? So the Lord did not only unveil to us the Lamb's wife, but He also unveiled to us the Lucifer's wife, Lucifer's masterpiece. Amen? Alam natin na kung paano ang Panginoon gumagawa siya ng masterpiece. May masterpiece din si Satanas eh. Diba? He's the God of this evil age, you know? So si Satanas, pinervert niya lahat ng mga bagay and is building his own Eden. Diba? Sa panahon na ito, at sa pamamagitan ng limaw, sa pamamagitan ng image of the beast, diba makikita natin kung paano nag-work ang kaaway ngayon. Sa panahon na ito, kung saan siya po ang naghahari ngayon, He's the God of this evil age. Praise God. Pero sa atin, alam natin na ang kaaway ngayon ay bukas na, kumbaga, na-unmask na natin siya. Lahat na ng kanyang mga pagkukunwari, lahat na ng kanyang mga pangtakip sa kanyang sarili, yung pagbabalat kayo niya. Now, to us, we have already seen everything. Amen? We have already uncovered the enemy. Amen? Na wala na po yung kanyang maskara sa atin. Praise God. Natanggal na po yung tabing at nakita na natin kung ano yung kanyang plano, nakita na natin kung ano yung scheme niya, kung ano yung kanyang mga devices, mga taktika niya sa panahon nito. That's why, ang bride lamang po ang hindi madadaya eh. Could you imagine, sabi doon, halos lahat ng mga nandito sa mundo ay mapapasailalim doon sa larawan ng halimaw. Sila na ang kanilang mga pangalan ay wala doon sa Lamb's Book of Life. In other words, amen, napakarami, dami mga tao madadaya niya. Ang bride lang ang hindi niya madadaya. Why? Because na-reveal na po sa atin kung sino siya. Ay binigyan tayo ng Diyos ng understanding, ng revelation, kung ano po yung kanyang mga taktika na ginagawa. No? Praise God. So sa panahon natin ito na yung panahon kung saan makikita natin na lahat ng bagay na na malabo ay
pinaliwanag na ng Panginoon sa atin. Di ba ito sinasabi ni Pablo? Sabi niya, na darating yung panahon, sabi niya, na darating yung sakdal na panahon. You see, sabi niya, I know in part, we know in part. Amen. But when that which is perfect comes, sabi niya, then that which is in part shall be done away. Wala na po yung mga bagay na partial. So, sabi niya, tayo nakatingin ngayon sa isang malabong salamin, praise God, pero darating panahon na makikita natin siya ng mukhaan. No? But then face to face, sabi niya, I know in part, but then shall I know even as also I am known. So kailan po yan nangyari? Ito pong panahon na ito. Diba? Kilala na natin kung sino tayo sa panahon na ito. Walang anumang pagdududa. Amen? Ang bride ng Panginoon ay nangyayari, natutupad na sa kanila kung ano yung nakasulat. We are now the walking testimony, living testimony of God, the living epistles of God. Diba? We are the living temple of God. Hallelujah. We are the living reality of the Word of God sa panahon na ito. So, God doesn't speak now in symbol, but He's speaking now in reality. Amen. Praise the Lord. Praise God. Okay. Let me show you this quotation ng prophet. Sabi ng prophet dito sa kanyang message na The Masterpiece. Sabi niya ganito. Sabi niya, now notice the bride. If the bride in the beginning was the Word or the bridegroom, and then if the bride is taken from the bridegroom, it must be the Word also. Notice the bride must be. Why? Why must the bridegroom be the Word manifested, made plain? It's because the bride and the bridegroom are one. She is just a smitten piece of Him. There is the masterpiece. It was smitten. Michelangelo could not reproduce that again. He could not put it back. But God is going to do it. He's going to bring this little bride that's smitten right back to the side of the original Word. And there He is. There is the masterpiece. The family back again in the Garden of Eden. You see? Tingnan nyo, yan isang kalikasan ng ating Panginoon. Yan isang katangian ng ating Panginoon. Na ang Panginoon natin, mga kapatid, siya po ay restorer. No? He could restore everything, lahat ng nasira, lahat ng nawala. Amen. Pwede niyang ibalik sa dati niyang kalagayan. Pwede niyang i-redeem, i-restore. Amen. Everything that was taken, that was, ruined by the devil. Could you imagine that? Sinira niya ang Garden of Eden, yung napakagandang halamanan na yun, amen? Kung saan walang kamatayan, walang karamdaman, di ba? Walang hirap, amen? Ay sinira niya. So yung cycle of eternity ay pansamantalang na-interrupt. Pero ang sabi ng prophet, sabi niya, no, hindi kaya ni Michelangelo na ibalik yung bagay na nasira. He could not reproduce that again. But God could do it. Diba? Ngunit ang Panginoon, kaya niyang ibalik anumang bagay na nasira. Kaya niyang gawin muli ang mga bagay-bagay at ibalik sa dati kung ano yung dating kalagayan. Kaya tayo, mga kapatid, nasira man tayo dahil sa kasalanan. Amen. Alam natin, ipinanganak tayong mali. Alam natin na naipasa sa atin yung kalikasan ng makamundong kalikasan. Pero mga kapatid, alam natin na unti-unting nire-restore tayo, unti-unti na binabago tayo ng Panginoon from glory unto glory. Diba? Upang maipakita natin yung talagang totoong larawan ni Kristo sa buhay natin. Amen. So, unti-unti niya nire-restore lahat ng mga bagay na nasira. In fact, mga kapatid, praise God, tayo ngayon ay fully restored na, spiritually speaking.
So hinantayin na lang natin mga kapatid itong material word na ito na ibalik niya sa dati niyang kalagayan at hindi na magtatagal, di ba? Hindi na magtatagal. Praise God. Na ibabalik din niya ito sa dati niyang kalagayan, no? Back to Eden again. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, yan ang ginagawa ng Panginoon. So right now, as we see, hindi na tayo nakatingin ngayon sa malabong salamin. Sabi nga, hindi na tayo nakatingin sa mga anino, hindi na tayo nakatingin sa mga simbolo, sapagkat lahat ng mga symbols, lahat ng mga types and shadows ay lubusan ng napapawi, sapagkat nakikita na natin yung positibong larawan. Nakikita na natin yung reality in the form of the bride. At yun ang gusto ng Panginoon, di ba? Yun ang gusto ng Panginoon, na lahat ng bagay ay humantong sa realidad. Gusto ng Panginoon na ang kanyang mga salita, amen, ay humantong sa laman. Hindi lamang po ito mga kapatid humantong magtagal lang sa papel, sa letra, sa mga spoken word at sa mga CD at lahat. Amen. Kundi gusto ng Panginoon ang mensahe niya ay totally ma-form sa buhay ng bawat believer sa ating panahon na ito. Purihin ng ating Panginoon. Amen and amen. Now, let me just close in this statement. Ang quote ng prophet dito sa kung makikita natin itong larawan na ito sa ating screen, ito po ay papel. Papel na pinunit. Papel na pinunit. As a message na the identified masterpiece of God, kwento ni Brother Branham yung patungkol doon sa mga Chinese. So ito daw mga Inchik, mga Chinese ay dati ang kanilang hanap buhay ay naglalaba. No? Ang tawag sa kanila ay mga Chinese laundrymen. At dahil hindi po sila aral o walang masyadong pinag-aralan, na wala pong paraan na alam nila na maibalik sa dati yung nagmamayari nung kanilang lalabahing mga damit, kundi sa pamamagitan ng pagbibigay ng papel. Pupunitin nila yon, bibigay nila yung isang bahagi doon sa nagmamayari at pagkatapos itatago ng Chinese yung isang bahagi. So dito makikita natin, sabi ng prophet, sabi niya, like in the old, yung mga Chinese na ito, praise God, ay ganito yung paraan nila ng pagbibigay nila ng kanilang pinaka-resibo, patunay, no? Amen. So, ang sabi ng prophet na they're just going to tear the piece of paper and give it one piece to the other one. Pagkatapos, pagbalik nila, okay, pagbalik nila ay pagtutugmain nila yung papel. So, they have to match the piece of paper, praise God, nung Chinese pagkatapos nung nagmamayari nung kanyang damit. Nasusundan niyo ako? So, kapag po mga kapatid nag-match yun, that means to say, matutubos niya, makukuha niya yung kanyang damit. No? At ang sabi niya, yun ay paraan noon na hindi daw pwedeng makopya, no? Or hindi yun pwedeng makagawa, maloko mo yung nagmamayari, no? Praise God. So, sabi ng prophet, sabi niya, no, that paper has to match exactly with the other piece of paper. So you see, so sabi niya, sabi ni Barbanam, now, it was nearly 2,000 years ago, God has been trying to cut the masterpiece, the bride, in Him. He called it the church, sabi niya. So makikita natin dito kung paano si Kristo ay praise God, pinako sa krus, di ba?
At pagkatapos, sinugatan siya sa kanyang tagiliran. Amen? At doon lumabas ang iglesia. Amen? So what happened there is that the masterpiece, when he made that masterpiece, praise God, the church came out of him. Amen? At pagkatapos, ito tayo ngayon, itong bride na sinasabi natin, na binabagit natin, sabi niya, ay humantong na sa panahon na kung saan siya po'y fully restored na siya. So sabi niya, ito na rin po yung panahon that they must be united again. No? Kinakailangan maibalik siya muli saan? Doon sa kanyang pinanggalingan. And in order for him to be united with him, kinakailangan niyang makiisa sa salita. No? Kaya sabi ng prophet, sabi niya, darating panahon ay iglesia, they will be like the very manifestation of the Word, the living Word of God. Iisa na sila. Diba? Siya at ang iglesia ay iisa. Siya ang manifestasyon ng salita. Amen? Siya ang larawan ng salita. Siya ang realidad ng salita. At tayo po yun, mga kapatid. Kaya kung titingnan natin ang iglesia, amen, ang bride, suot-suot niya ang damit kung saan ang salita. Ang nababasa sa kanya ay walang iba kundi ang salita. Yung kaisipan mismo nung nagakda ng salita ang nahayag at nakikita at nagmamanifest sa kanyang mga buhay. Puri ng ating Panginoon. Praise God. So, yan po ang pinaka masasabi nating buod ng plano ng Diyos. Ano? Praise God. Mula sa kaisipan, amen, dumaan sa papel, sa mga letra, amen, hallelujah, dumaan sa ating mga Biblia, naging spoken word ito, dumaan sa mga iba't ibang uri ng mga paraan sa technology, devices na ginagamit natin ngayon. Diba? Nandiyan na sa internet, ang message lahat, pero alam nyo, ang pinaka huli talaga na nais ng Diyos ng kaisipan niyang ito ay mahayag sa laman. Kaya kung titingnan natin, yung kinain ni Juan, wala na pong iba pang lugar. Wala na pong ibang pinanggalingan pa. O di kaya wala ibang pinuntahan yung salita na yon. Wala nang ibang kumuha yon kundi siya lang. Siya na yung huling destinasyon ng aklat. Si Diyan ay tipot larawan ng bride at kinakailangan, mga kapatid, bilang kanyang nobya sa panahon na ito, amen, ay kinakailangan po natin na hallelujah, lubos ng maipahayag. Okay, yung liwanag, yung salita sa ating panahon na kinalalagyan. I'm sure ito na po yung nangyayari sa ating panahon ngayon. Di ba? Hallelujah. The bride has now become, amen, the word in this last age. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. We are the masterpiece of God. Amen. So, kung gusto nating makita ang realidad ng nasa kaisipan ng Diyos, tumingin tayo sa kanyang representasyon dito sa lupa. Yan wala iba kundi ang kanyang nobya, ang kanyang iglesia. Praise God. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Salamat po sa ilang sandali ng ating pong pananatili para makinig ng kanyang mga salita. At naway na pagpala tayo at patuloy pa tayong umasa sa Panginoon for His revelation ibigay niya sa atin. Lumago tayo, lumalim tayo sa pagkakilala sa Kanya. Yan ang nais ng Diyos, yan ang gusto niyang mangyari. Salamat at purihin ng Panginoon
Sa gabing ito, tayo po ay mananalangin sa Amen. Sa mga kapatid natin na kung meron mang nangangailangan, kung may prayer request man tayo. Praise the Lord. Hallelujah. So wala pong prayer request. So tayo po ay manalangin na lang sabay-sabay sa mga kapatiran na I hope and I pray that all is well with you. Yung mga kapatiran natin dyan sa Mungkada. May the Lord continue to bless you and be with you. Amen. Yung mga kapatiran natin dito sa Urdaneta. Amen. May the Lord bless you sa mga kapatiran natin na sa malayong dako. Naway ingatan din po kayo lahat. Amen. Praise God. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na Lord, punong-puno ng hallelujah, ng kapangyarihan, ng hiwaga, Lord. Salamat, Panginoon, Lord, dahil ipinahayag niyo, Panginoon, na yung dakilang pag-ibig sa inyong mga pinili. Hindi na po ito isang bagay na lihim sa amin, kundi ito po ay isang bagay na hayag na. Salamat, Panginoon, sa patuloy, Lord God, na pagbubukas niyo sa amin, Lord. Alam namin, hindi sa amin kasariling karunungan, sariling kalaman. Kaya namin, Lord, nakamit ang mga bagay nito, kundi, Lord, dahil po sa inyong biyaya, Lord. Salamat, Panginoon, at dalayan ko po, God, na patuloy niyo na ipakita pa sa amin, Lord, ang iyong dakilang plano, ang iyong layunin sa aming mga buhay, Lord. Buksan niyo sa amin, Panginoon, ang lahat, Panginoon Diyos, ng kapahayagan sa iyong salita. We pray, God, kayo, Lord, ang siyang mag-reveal patuloy sa inyong bride. At nawang mga salitang ito, hindi lamang maging karunungan, kaalaman sa amin, kundi, Lord, ito'y maging realidad. Mag-manifest sa aming laman. At nang sa ganun makita ka, Lord, then feeling reality of your word ay mag-manifest sa aming mga buhay. Salamat, Lord, sa gabing ito. Sa aking mga kapatid, Panginoon, may mga pinagdadaanan, Panginoon. I pray na kayo po ang siyang patuloy na gumabay sa kanila at ano man, Panginoon, ang dinadaanan nila ngayon sa buhay ay malagpasan nila ito, Lord. Sa tulong po ninyo, Lord God, bigyan niyo po sila ng overcoming power, Lord. Lord, ipagkita mo sa kanila, Panginoon, ang iyong dakilang plano, ang dakilang purpose mo, Lord, sa kanilang buhay. Salamat, Panginoon. God, we pray na pagalingin niyo po lahat ng mga may karamdaman. In the name of the Lord Jesus Christ, Lord, by your stripe we are healed. Lord, idaloy mo, Lord, ang kapangyarihan, ang kagalingan sa bawat laman ngayon na may karamdaman, Lord. Tinangkin po namin ang aming kagalingan, Panginoon. Sa pangalan ng Panginoon Kristo, Lord, sinusuway namin ang lahat ng uri ng karamdaman, Panginoon. Tinatanggihan namin lahat, Panginoon, gawa ng kaaway, Lord. Hallelujah. Oh God, bigyan mo po kami ng katagumpayan mula sa kapangyarihan ng kaaway. Hallelujah. Oh, dagdagan mo ang aming pananampalataya, Panginoon.
ang kinin namin ang iyong pangako, Lord, na kagalingan sa aming mga karamdaman. Lord, batid niyo po, kilala niyo ang aking mga kapatid ngayong gabi nito. Kung sino sa kanila, Lord, ang nangangailangan, O God, ng kagalingan sa kanilang mga karamdaman. And right now, Lord, hipuin mo ang kanilang mga katawan habang sila'y sabay na nananalangin. And they are confessing in your name that you are our healer, our great healer, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, Lord. Hallelujah. Patuloy niyo, Panginoon God, na pagpalain ang mga salita mo, Lord, na muli po namin napakinggan ngayong gabi. Bless it, Lord, in our heart as we commit, Lord, everything, Lord, into your hand. Sa pangalan ng Panginoon si Kristo. Amen and amen. Thank you, Lord. I am thine, O Amen. Lord. So muli, isang napagpalang gabi sa ating lahat. At nawa mga kapatid ay lahat po tayo sa gabing ito ay pinagpala ang salita ng Panginoon. So, salamat po sa inyong pananatili. Loobin ng Panginoon sa susunod na pag-aaral po natin muli. Amen. Sama-sama muli tayo sa ganitong paraan ng kanyang gawain. Praise the Lord. God bless you and shalom po sa ating lahat. Amen. Ne'er a blessed Lord to the cross where thou hast died. Draw me nearer, ne'er a blessed Lord to thy precious bleeding side. Consecrate me now to thy service, Lord, by the power of grace divine. Let my soul look up with a steadfast hope, and my will be lost in thine. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to thy precious bleeding side. Oh, the pure delight of a single hour that before thy throne I spend. When I kneel in prayer and with thee, my God, I commune as friend with friend. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to thy precious bleeding side. There are depths of love that I can
heights of